Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Meron nga ako nang wala ang iba. Pero meron sila nang wala ako. Yon ang masayang pamilya. Dear Papa Dudut, ako po si Cynthia, taga Makati, pero bago po ako mag-umpisa sa kwento ko ay gusto ko po munang bumante ng maligayang araw sa lahat ng ating mga kabarangay. Kung mapili po ang sulat ko ay nagpapasalamat po ako ng marami dahil binigyan ninyo ng pagkakataon na mai-air ang kwento ko sa inyong programa. Since 2013 ay isa na ako sa mga solid na taga-subaybay sa mga kwentong hatid ninyo, Papa Dudut. Narinig ko lamang po sa kaibigan ko ang isang kwento sa programa ninyo at naisip ko rin pong sumulat kaso masyado pa po akong bata noon. Pero ngayon po ay naglakas loob na po akong isulat ang kwento ko at umaasa na mapili at maere sa inyong programa. Ako po ay lumaki sa lungsod ng Makati simula po noong magkaisip ako ay isang bahay lang ang tirahan ko. Hindi ko po naranasan ang maglipat bahay. Aaminin ko po na nakakaangat ang pamilyang kinagisnan ko. Hindi ko naranasan na magkaproblema sa pera. Sa tuwing may hinihingi ako na allowance o kahit pangluho lang ay binibigay sa akin. Bunsong anak ako sa 3 magkakapatid, 3 taon ang agwat namin sa isa't isa, kaya ako ang laging sinasama ni na mami at daddy kung may pinupuntahan sila. At kahit meron ako ng mga bagay na wala sa iba ay meron naman sila nang wala ko. Yon ay ang masayang pamilya. Siguro po ay ako lang ang nag-iisip na hindi masaya ang pamilya ko kasi sa tuwing may out of town kami para mag-bonding ay mukhang perfect ang pamilya namin. Hindi po alam ng mga kapatid ko ang mga bagay na alam ko kaya naman po ay nagtataka sila kung bakit hindi makita sa mukha ko na masaya rin po ako. Bakit hindi na lang sila nag-artista? Kasi ang husay nilang umarte. Hindi po kasi napapansin ng mga kapatid ko na maghihiwalay na sana noon sina mommy at daddy. Lagi ko pong nakikita kung paano mag-away ang mga magulang ko at lagi ko rin pong naririnig kung paano nila isumpa ang bawat isa. Hindi ko rin alam kung bakit hinayaan lang nila na makita ko at marinig ko ang lahat. At gano'n na nga po ang kinalakhan ko, Papa Dudut. Joaquin! Hayop ka talaga! Iba na naman ang babae mo! Ano bang akala mo, tanga ako para hindi ko malaman? Maghiwalay na tayo! Bukas na bukas, tatawag ako si attorney! Ano ba, Carmen? Itigilan mo nga yung kakabato sa akin na kung ano lang mahawakan mo. Hindi ka ba nahihiya? Nakikita ka ng anak mo. Nahihiya? Naririnig mo ba ang sarili mo? Ikaw ang dapat mahiya, Joaquin! Hindi ko alam kung ano sinasabi mo. Matulog ka na at marami nang nainom mo. Bukas tayo mag-usap, honey. Paano mo nagagawang tawagin akong honey sa kabila ng lahat ng ginawa mong panluloko sa akin? Napakababoy mo! Kaya hindi na ako magtataka kung isang araw may magpakilala dito sa bahay at sasabihing anak mo siya. Carmen, tumigil ka na. Naririnig ka ni Cynthia. Maawa ka naman sa anak mo. Maawa? Dapat sa sarili mo yan sinasabi. Matulog ka na, anak. Huwag mong pakinggan ng mami mo. Bakit? Ayaw mong malaman ng anak mong totoo? Stop, Carmen! Please stop! Baby, huwag ka maniwala sa sinasabi ng mami mo, ha? Lasing lang si mami. Baby, nakita mo si daddy kanina sa hotel, di ba? May kasama siyang babaeng pumasok sa elevator. Opo. Ano yung tinatanong mo sa akin kanina, anak? Si daddy mo yung sasagot nun. Sino po yun, Daddy? Bakit po siya nakahawak sa'yo? Friend ni Daddy yun, anak. Bakit po nagagalit si Mami? Bakit po kayo nag-aaway?
Iiwan mo na ba kami, Daddy? Bakit mo ba nasasabi ang mga yan? Siyempre hindi kayo iiwan ni Daddy. Love kayo ni Daddy. Pero mag-iiwalay na kayo ni Mommy. Shh, anak, tahan na. Dito lang si Daddy, okay? Hindi kayo iiwan ni Daddy. Lasing lang si Mommy, anak. O sige, ganito na lang. Humiga ka na sa kama at mag-uusap lang kami ni Mommy. After namin mag-usap, kakantahan ka namin ni Mommy hanggang makatulog ka. Okay ba yon? Opo. Okay. Punta ka na sa room mo. I love you, sweetie. I love you, Daddy. Ano? Natauhan ka na ba? Nawala na ba kalasingan mo? Ikaw pang may ganang manakit ngayon? Napakawalang hiya mo! Bakit mo ako pinakasalan? Maraming beses mo nang ginawa sa akin to! Hayop ka! Paano hindi ka masasaktan? Nababaliw ka na ba? Bakit mo sinama si Cynthia sa hotel? Bakit hinayaan mo makita ng bata yung mga bagay na hindi niya dapat makita? Bakit? Natatakot ka ba na baka mawala sa iyo ang pamilya mo? O natatakot ka na baka maulit sa mga anak mo yung nangyayari sa atin ngayon? Hindi yun mangyayari, Carmen. Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang unang sumira sa pamilya natin. Nawala ng tiwala ko dahil sa ginawa mo. Nawala na rin pati ang pagmamahal ko sa'yo. Alam mo, mas masakit pa yung sinabi sa akin ng anak ko na nakita niya ako sa hotel na may ibang babae kesa sa nakita kita na nakikipaghalikan sa ibang lalaki. Ang alam lang ni Cynthia ay ang pagkakamali ko. Pero hindi mo sinabi kung ano yung kasalanan mo. Joaquin, inihingi ko na ng tawad sa iyo yon. Lumuhod ako sa harapan mo noon. Pinagsisisihan ko yon. Hanggang ngayon pala hindi mo pa rin ako napapatawad. Kaya ginagawa mo lahat ng panluloko mo. Bakit hindi mo pwedeng gawing dahilan ng isang pagkakamali para pa ulit-ulit mo akong saktan? Isang beses nga lang ba yun? O isang beses lang kita nahuli? Tama na. Bumabalik lang sa akin ang lahat. Matulog ka na lang. Bukas na ako uuwi. Joaquin! Bumalik ka dito! Joaquin! Hindi pa po ako nakakapasok ng kwarto ko noong narinig ko ang pagsampal ni Daddy kay Mommy. Narinig ko po lahat ng pinag-usapan nila noong gabing yon at sobrang takot na takot po ako noon na baka tuluyan na kaming iwanan ni Daddy kaya hindi na po ako makagalaw at umiyak na lamang po ako ng umiyak ng gabing yon. Buti na lamang po at hindi tinuloy ni Mommy ang pakikipaghiwalay niya kay Daddy. Hindi rin po ginawa ni Daddy ang sinabi niya sa akin na kakantahan pa daw po nila ako hanggang makatulog ako. Umalis si Daddy noong gabing yon at malamang po ay doon siya dumiretso sa babae niya. Simula po noon ay lagi ko nang binabantayan ang mga kilos nila. Kaya naman po sa tuwing mag-aaway sila ay lagi kong naririnig. Iniisip ko kasi noon na baka mapigilan ko si Daddy na sumama sa babae niya. Lagi ko pong inaantay si Daddy na umuwi pag gabi, kaya naman po ay lagi rin akong napupuyat pero lagi rin po akong nakakatulog dahil halos magliliwanag na kung umuwi si Daddy. At tulog na rin po siya sa tuwing pupuntahan ko sa kwarto. Simula nung marinig kong mag-away sila Mommy at Daddy ay feeling ko po ay iniiwasan na ako ni Daddy. Hindi ko pa rin po alam kung bakit nagbago si Daddy Papa Dudut. Kaya naman nag-focus na lamang ako sa pag-aaral. Hi, Mommy! Saan ka galing? Ba't late ka nang uwi? Nag-practice po kasi kami. May laban po kasi kami sa school. Sigurado ka ba na tungkulan yan sa school? Opo, sinabi ko na po sa inyo ni Daddy last month pa. Nakalimutan niyo na po? Okay lang, sanay na naman po ako. Marami lang akong iniisip kaya nakalimutan ko. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi kita binibigyan ng importansya.
Kaya nga po sanay na ako eh. Kasi alam ko naman na marami kayong iniisip ni Daddy. Sa dami nga po ng iniisip nyo, laging 2 days after ng birthday ko doon nyo lang ako babatiin. Kaya bakit naman po ako aasa na maaalala nyo yung laban ko sa school? Hindi rin naman po ako mag-expect na maaalala nyo yung mismong araw na yon. Sige, susubukan kong pumunta sa araw na yon. Sabihin ko sa daddy mo. Ay, wag na ho. Masasaktan lang ako kung aasa ko na dadating kayo. Huwag kayong mag-alala, sanay na naman po ako eh. Dadagdag lang ako sa isipin ninyo. Bakit, Cynthia? Para sa inyo din naman kung bakit kailangan namin gawin ang mga bagay na to. Para sa amin? O para sa sarili nyo? Kasi sa totoo lang, mas kailangan ko kayo kesa dyan sa sinasabi nyo na ginagawa nyo para sa amin. Sobrang tagal na ang nilaan ninyo para sa trabaho nyo. Hindi pa ba sapat yung meron kayo? Kailan ka pa natuto sumagot ng ganyan? Tama na, Joaquin. Anak, siguro magpahinga ka na lang muna sa kwarto mo. Sige na, umakyat ka na. Bakit mo pinaalis? Kaya nagiging bastos yung batang yan eh. Pwede naman natin kausapin sa susunod. Sigurado pagod na siya. Yan! Diyan ka magaling! I-tolerate yung bata kahit mali na yung ginagawa. Hindi ko kinukonsinte, Joaquin. Iniintindi ko lang. Kahit anong mangyari, anak ko pa rin siya. Alam kong hindi na natin nabibigay yung atensyon na kailangan niya. Kaya niya nasabi yun. Sige, ikaw ang kumausap sa anak mo. Total magaling kang nanay eh. Alam mo lahat? Hindi ba kayo nagsasawang mag-away? Lagi-lagi na lang eh. Bakit ba pag ako lang yung kaharap nyo, pinapakita nyo palagi ang ugali ninyo? Pero bakit pag kay ate at kay kuya, hindi naman kayo ganyan? Bakit nakikinig ka pa sa usapan namin? Di ba pinakyat ka na? Joaquin, hayaan mo na siyang magpahinga. Ano ka ba naman? Hindi pa nga ho ako nakakasampung hakbang, nag-aaway na kayo. Kasalanan ko ba kung marinig ko kayo? Anak, tama na. Lagi kayo sumisigaw. Pwede ba kahit minsan pakinggan nyo naman ako? Aalis na ako. Ayoko malaman-laman ulit na nakikinig ka sa usapan ng matatanda o makikipag-usap ka ng wala sa ayos. Honey! Anak, sana hindi ka na lang sumagot para hindi ka na napagalitan. Okay lang. Sanay na naman akong lagi niyang pinapagalitan eh. Wala naman hong bago. Yung sinabi ko kanina na lalaban ako sa school. Narinig kaya niya yon? Sa tingin ko hindi eh. Kasi wala namang mali doon. Yung mali ko lang naman kasi ang napapansin niyo. As usual, wala pong pumunta sa kompetisyon na sinalihan ko. Nakalimutan po nila yon, sigurado. Napuno na ng galit ang puso ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Sana'y hindi na lamang rin nila pinaalam sa akin. Tulad sa mga kapatid ko. Gustong gusto kong itanong sa kanila kung bakit parang walang ako kung mag-away sila sa harapan ko. Ako ang pinakabata sa pamilya, dapat ako ang pinoprotektahan. Hindi ko rin po alam kung bakit nag-iba na si Daddy noon. Ang akala ko po ay ako ang favorite niya dahil sobrang sweet sa akin ni Daddy. Pero ngayon ay wala na akong makitang emosyon sa mukha niya sa tuwing nagkikita kami. Pero sa mga kapatid ko ay walang nagbago kung paano siya makisama. Sa totoo lang ay naiinggit talaga ako sa mga kapatid ko. Pagkasama namin sila ay parang walang problema ang pamilya. Nagagawa ni na Mami at Daddy na ipeke ang emosyon nila. Minsan nga po, Papa Dudut, ay iniisip ko na baka naman hindi talaga ako anak ni Daddy. Baka anak ako sa naging lalaki ni Mami, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Madalas na akong ikumpara ni Daddy sa mga kapatid ko. Kaya naman mas gusto ko pa na gumimik kasama ang barkada. Lagi masaya sa barkada, tatawa lamang ng tatawa, walang problema. Tamang advice lang sa mga broken-hearted na akala mo ay professional pagdating sa pag-ibig. Nagkaroon na ako ng boyfriend pero hindi ko naman po sineryoso. Madalas po ay ka-flirt lamang at inaakala ng iba na boyfriend ko. Naisuko ko na rin po ang bataan noong ma-inlove ako sa lalaki na nakilala ko lang din sa isang bar. Isang araw ay nakala kong buntis ako dahil delay po ako ng 1 buwan na. Sa totoo lang po ay sobrang kinabahan ako.
Kaya naman po ako na ang nanlibre sa barkada ko na mag-inom. Baka po kasi delay lamang ako dahil sobrang stress at kulang lagi sa tulog. Inabot na kami ng halos mag-uumaga na kaya nagpasya na kaming mag-uwian at sobrang lasing na po akong nakauwi noon. Hindi po ito ang unang beses na ginawa ko yon kaya naman galit na galit sa akin si Daddy, Papa Dudut. Cynthia? Lasing ka na naman? Di ba sinabihan na kita na huwag kang uuwi ng ganyan ang itsura mo? Yan bang natututunan mo sa college? Umuwi lagi ng lasing? Huwag mo naman akong pagalitan. Teka, anong oras na ba? Siguro 4:00 na, no? Kasi nandito ka na sa bahay eh. Alam mo ba dati, iniintay kita laging umuwi. Nagpupuyat talaga ako. Kaso, nakakatulog din ako kasi bata pa ako nun eh. Tapos, hindi mo na ako pinapansin. Ano bang kasalanan ko sa inyo? Bakit hindi mo na ako mahal? Siguro, dahil nakita kita dati sa hotel na may ibang babae, no? Siguro nga. Yun nga yun, no? Siguro yun ang dahilan. Stop talking nonsense, Cynthia. Lasing ka. Bukas tayo mag-usap. Yan! Ganyan yung sinabi mo nun kay Mami eh. Ganyan yun eh. Natatandaan ko pa yon. Alam mo ba na inantay kita nun? Inantay pa rin kita nun kahit alam kong dun ka matutulog sa kabit mo. Cynthia, anak, tumigil ka na. Lasing ka, anak. Naririnig ko kayo hanggang kwarto kaya bumaba ako. Mommy? Ay, gising ka pa pala. Halika dito. Gusto ko nang kausap, Mommy. Kausapin niyo ako. Inaantay mo rin ba na umuwi si Daddy? Hindi yun dadating. Matulog ka na rin. Dati lagi ko rin inaantay si Daddy pero pagod na ako. Cynthia, anak. Kalimutan mo na yun. Dati pa yun eh. Paano ko naman makakalimutan yun? Sobrang sakit nun eh. Daddy! Bakit tanong ko nga sa inyo, sino ba yung tatay ko? Anak niyo ba ako? Kasi, bakit kailangan ko pang malaman yung mga kalokohan ninyo? Bakit ako lang? Bakit sila ate at saka si kuya? Wala silang alam. Alam mo ba, Daddy? Kala ko talaga iiwan mo na kami nun eh. Kala ko sasama ka na talaga sa kabit mo. Takot na takot ako nun eh. Iyak pa ako ng iyak. Bakit ka ba nagalit sa akin? Ano bang ginawa ko sa iyong masama? Kaya hindi ko malaman kasi hindi mo naman ako kinakausap eh. Anak, umakyat na tayo. Tara na, aalalayan kita. Bitiwan mo nga ako! Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to! Ikaw ang unang nagloko! Naglandi ka! Siguro, anak mo ako sa ibang lalaki, ano? Kaya hindi na ako pinapansin ni Daddy. Kasi alam na niya ang totoo na hindi niya talaga ako anak. Malandi ka! Ikaw talaga yung unang nagloko, di ba? Kaya nagkakaganyan si Daddy dahil sa'yo. Malandi ka kasi. Nahuli ka ni Daddy na nakikipaghalikan sa ibang lalaki. Baboy mo! Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to! Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng mami mo! Oo! Anak ka sa ibang lalaki! Hindi ako ang totoo mong ama! What? So, tama pala yung inisip ko? Hindi mo ako totoong anak? Sino yung tatay ko? Ba't ba ako nandito, ha?
O ikaw malandi ka! Sino ba talaga ako? Bunga pala talaga ako ng kalandian mo eh! Napakawalang kwenta mong ina! Sana pinalaglag mo na lang ako nung nasa tiyan mo pa ako! Wala kang utang na loob! Anak! Cynthia! Joaquin, bakit mo ba ginawa yun? Tumawag ka ng ambulansya. Lasing lang siya, sana hindi mo na pinatulan. Nakita mo na kung anong resulta ng mga ginawa mo nun? Eto na yun, Carmen! Hindi mo dinisiplina ang sarili mong anak. Wala sa dalawang anak natin ang gumanyan sa'yo. Pero nangako ka na itatago natin yun sa kanya. Ikaw na ang kinilala niyang ama, Joaquin. Pero sumusobra na siya! Hindi mo ba kami sasamahan sa ospital? Hindi. Tawagan mo na lang ako kung magka-problema. Yun naman po pala ang dahilan, Papa Dudut. Hindi talaga ako tunay na anak ni Daddy. Ngayon po ay alam ko na kung bakit ganon si Daddy sa akin. Kung bakit iba ang trato niya sa akin kumpara sa dalawa kong kapatid. Hindi pala niya ako tunay na anak. Pero bakit naging sweet pa siya sa akin noon? Sana ay hindi na lamang niya ako pinakitaan ng ganong bagay. Siguro ay sinubukan niya na tanggapin ako bilang tunay na anak niya pero hindi niya talaga kaya. Paglabas ko po sa ospital ay nagpahinga lamang po ako ng ilang araw sa bahay at sumama na ulit ako sa gimmick ng barkada. Pero hindi na po kasing saya tulad ng dati. Na pag-usapan namin ng kabarkada ko na magbukas na raw yung business niya. Nagpa siya po akong maglayas noon sa bahay namin, dala ang kaunting ipon ko at nakiusap kung pwede na ipasok ako ng kabarkada ko sa computer shop niya. Hindi ko na rin po ipinagpatuloy pa ang pag-aaral ko. Wala naman po akong alam pa noon na pwedeng maging source of income ko noong lumayas ako. Kaya naman pinatos ko na ang pagbabantay ng computer shop. Si Mami naman po ay patuloy ang pangungulit sa akin na umuwi na raw ako. Naawa ako sa sitwasyon ni Mami pero mas nakakaawa naman ako kung titira pa rin ako sa bahay kung saan ay sampid lamang ako, Papa Dudut. Hello, Cynthia? Cynthia, anak. Bakit? Asan ka ba? Ilang araw ka nang hindi umuuwi. Hindi na po mahalaga kung nasaan ako. Maayos naman yung lagay ko. May inuupahan na rin ako kaya hindi na ako uuwi. Ano bang sinasabi mo? Umuwi ka na at kalalabas mo lang sa ospital. Okay lang ako. Huwag ka na mag-alala. May ipon naman ako galing sa mga binigay ninyo sa akin at may trabaho naman ako. Saan ka naman nagtatrabaho? Bakit ka ba nagkakaganyan? Pwede ba? Huwag niyo na lang akong pakialaman kung saan ako nagtatrabaho. Tsaka bakit mo ba ako pinapauwi? Sampid lang naman ako dyan, di ba? Anong sampid? Sinong nagsabi sa'yo niyan? Anak kita, natural dito ka titira. Tama! Anak mo nga ako. Pero hindi ako anak ni Daddy. Ay, mali. Hindi ako anak ng asawa mo. Hindi ko nga pala siya Daddy. Anak, mag-usap tayo ng maayos. Nasaan ka ba? Susunduin kita. Bakit pa? Para ipamukha sa akin araw-araw na anak lang naman ako sa ibang lalaki? Please, anak. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Ano ba yan? Kung ayaw umuwi, hayaan mo na. Uuwi rin yan pag gutom na. Ah, sabihin mo sa asawa mo, kahit magutom pa ako, hindi ako uuwi. Mas gugustuhin ko pa na magpaalila na lang kesa umuwi dyan. Akin na nga yan. Joaquin, sandali lang. Akin na yan. Hello? Cynthia? Bakit? Bakit mo inagaw sa mami ko yung phone? Ayaw kitang kausap. Balik mo sa mami ko. Ano bang ginagawa mo? Umiiyak na ang mami mo dito. Baka naman pwedeng sundin mo na lang ang gusto ng mami mo. Ganon? Pasensya na ha. Hindi pa ako nagugutom, kaya hindi ako uuwi. Bababa ko na. Kalimutan mo na yung sinabi ko. Galit ako kaya nasabi ko yon. Ang alin doon? Yung hindi mo ako anak? So ikaw ang daddy ko? Totoong anak ka ng mami mo sa ibang lalaki. Pero ako pa rin ang daddy mo. Mahal kita tulad ng
pagmamahal ko sa mga kapatid mo. Pero hindi yun ang pinaramdam mo sa akin. Totoong pinilit ko ang sarili ko na mahalin ka na parang tunay kong anak. Mahirap yon, pero sinubukan ko pa rin. Pero nadadalas lang away namin ng mami mo kaya nadadamay rin kita. Kaya please, umuwi ka na. Hindi ko naman pagkakamali yung ginawa ni Mami sa'yo eh. Hindi na ako uuwi. Ilang beses kong sinubukan na kausapin ka dati. Pero lagi kang walang time. Pasensya na, pero wala na rin akong time. Bye. Hindi po talaga ako umuwi, Papa Dudut. Pinanindigan ko ang pagre-rebelde ko. Hindi ko pa rin po maintindihan kung bakit affected siya sa tuwing nasasaktan si Mami pero umuwi naman po siya sa bahay ng kabit niya. Bakit pa kasi ako isinilang ni Mami? Sana ay pinalaglag na lamang ako kung ganito lang din naman pala ang magiging buhay ko. Sa totoo lang ay hindi ako sanay sa buhay na pinili ko. Hindi po ako sanay, Papa Dudut, matulog sa maliit na kutsyon at electric fan lamang. Mainit at malamok, pumayat din ako ng husto dahil sobrang nahihirapan ako. Parang gusto ko na nga lang umuwi noon sa bahay namin kaso baka sabihin lang ulit na nagugutom na ako. Kaya umuwi na ako sa amin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ko pa rin ibinaba ang pride ko kahit na sinabi ni Daddy ang rason niya. Hindi yon sapat na dahilan para sa akin. Ayoko na rin munang magkaroon ng ugnayan sa kanila, total ay yun din naman ang pinaramdam nila noong doon pa ako nakatira. Meron pong madalas na pumunta sa computer shop noon si Billy. Gwapo ito at maganda ang katawan. Lagi siyang naglalaro sa parehong pwesto kung saan ay malapit po sa akin. Hanggang sa naging friends na nga po kami at mabilis lang na nahulog ang loob ko sa ipinakita niya sa akin at dagdag ang pisikal nitong itsura na nagpakilig sa akin. Nakilala ko na rin ang ibang mga friends niya pag lumalabas kami tuwing wala kaming trabaho. Isa po siyang barista sa isang coffee shop. Meron na rin pong nangyayari sa amin kahit na wala naman talaga kaming relasyon. Paglipas ng isang buwan po ay may napapansin ako na iba sa sarili ko. May mga pagkain akong kakainin at bigla na lamang susuka at sobrang gutom ako palagi. Kinutuban na ako. Kaya po gumamit ako ng PT at halos gumuho ang mundo ko nang nag-positive po ang PT, Papa Dudut. Nag-iyak po ako sa tuwing iniisip kong magpalaglag. Hindi ko po kasi kaya. Kaya naman nag-decide ako na buhayin ang bata. Isang buwan na rin pong hindi nagpapakita sa akin si Billy at hindi ko po alam kung ano ang dahilan niya kung bakit bigla na lamang siyang hindi nagparamdam sa akin. Kaya nagtanong po ako sa mga common friends namin para mahanap at makausap ko siya. At sa wakas ay nakausap ko rin siya, Papa Dudut. Paano mo naman nalaman na dito ako nagtatrabaho? Hindi ko naman yung sinabi sa'yo ah. Nagtanong-tanong ako. Lunch break mo naman. Gusto sana kita makausap. Oo, lunch break ko nga. Tungkol saan naman? Bakit hindi ka na pumupunta sa computer shop? Bakit bigla ka na lang hindi nagpakita sa akin ng isang buwan? Kailangan ko ba magsabi sa'yo? Wala naman tayong relasyon ah. Oo, wala tayong relasyon. Pero may nangyayari sa atin. Oo nga, bakit? Big deal ba yun sa'yo? Normal na lang naman yung sa panahon ngayon. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Grabe ka? Alam mo ba kung anong pinagdadaanan ko? Ano ba kasi gusto mong sabihin? Pwede ba bilisan na natin tong usapan na to? Buntis ako. Ilang buwan? Isang buwan pa lang ang nakakalipas nung huling may nangyari sa atin, Billy. May bala ka bang ipaako sa akin ng batang yan? Kaya hinahanap mo ako? Ipaako? Ikaw ang tatay nito, Billy! Ako? Paano mo naman nalaman na ako? Hindi ka naman virgin o may nangyari sa atin. Malay ko ba kung may sumalisi sa'yo?
Kaya paano ako maniniwala na ako ang ama niyan? At may girlfriend ako, hoy. Kaya hindi pwede ang gusto mo. Ang kapal naman ng mukha mo. Kung iniisip mo na ipipilit ko sa'yo ang batang to, pwes nagkakamali ka. Hindi nga ako perfect. Hindi nga ikaw ang unang nakatabi ko sa kama. Hindi ko naman dinideny yun eh. Hindi nga ako matino at malinis na babae. Tama ka! Pero kaya kong panindigan ang bunga ng kalokohan ko. Kaya kung ikukumpara sa'yo, mas basura ka sa akin. Wala kang kwenta! Aray! Cynthia, Daddy? bakit ka umiiyak? Wala to. Bakit nandito ka? Kasama ko sina Tita Emily mo at Miko. Pinauna ko sila dito sa loob kasi may kinakausap ako sa phone. Kakatapos lang din namin mag-lunch. Alis na ako. Cynthia, wait! Cynthia, anak, saglit lang. Hindi mo ako totoong anak! Please, patawarin mo ko sa mga sinabi ko noon. Pero minahal kita na parang totoo kong anak. Pero ako yung bunga na pagtataksil sa'yo ni Mami, di ba? Oo, nagpadala ko sa emosyon ko noon pero gusto kong bumawi sa'yo. Ang tagal na panahon kong gustong makausap ka. Gusto kong itanong kung bakit bigla ka na lang nagalit sa akin. I'm sorry, anak. Sana hayaan mo naman makabawi ako sa'yo at sa mami mo. Si Emily, siya yung kabit mo, di ba? Yung kasama niya. Anak niyo ba yon? Oo, Paano ka babawi kung kinakasama mo yung kabit mo? ginagawa ko lang to para kay Miko. Kailangan pa rin niya ako. Eh ako, kailangan rin naman kita nun eh. Wala nga pala akong karapatan na magalit dahil hindi mo naman ako anak. At wala rin akong karapatan na magtampo. Patawarin mo ako sa nagawa ko, anak. Anak, parang namumutla ka. May sakit ka ba? Wala po to, okay lang ako. Anak, gising! Gising, Cynthia! Nawalan nga po ako ng malay noon, Papa Dudut. Hindi ko na po alam ang mga sumunod na nangyari basta ang kwento po sa akin ni Mami si Daddy daw po ang naghatid sa akin sa ospital. Hindi ko rin po alam kung anong nangyari sa kabit noon ni Daddy nung hinatid niya ako. Pinanindigan din po talaga ni Billy ang sinabi niya na hindi sa kanya ang bata. Hindi ko na rin po ipinilit ang bata sa kanya at kakayanin ko ang buhayin ng batang nasa sinapupunan ko hanggat nabubuhay ako. Ibibigay ko po ang buong lakas ko at pagmamahal ko para sa magiging anak ko at kakayanin ko pong maging tatay at nanay, Papa Dudut. Hindi na rin po ako nagulat kung alam nila na buntis ako. Sa ospital po ako diniretso ni Daddy noon dahil akala ni Daddy ay may sakit ako dahil ang putla ko daw noong magkita kami sa coffee shop. Kaya naman po nalaman nila sa doktor na ako po ay nagdadalang tao. Buntis ka pala. Hindi mo naman sinabi sa amin. Bakit mo itinago? Hindi ko naman po tinago. Kakaalam ko lang din. Akala ko galit ka kaya hindi mo sinabi. Oo nga pala anak. Sabi ng doktor, iwasan mo muna ang ma-stress at ang pagpupuyat. Hindi makakabuti sa'yo at sa baby mo. Kaya andito kami para maging maayos ng lahat. Gusto naming humingi ng tawad sa'yo. Pasensya na kung sinama kita noon sa hotel. Nagpumilit ka kasi noon na sumama sa akin. Pero wala akong balak na ipaalam sa'yo na hinuhuli ko noon ang daddy mo. Pasensya na rin kung hindi ko napigilan ang sarili ko nung gabing yun. At narinig mo rin ang pag-aaway namin ng daddy mo. Hindi ko alam na dadalhin mo yun hanggang sa pagtanda mo. Pasensya ka na kung nadamay ka pa. Hindi sana nangyari sa'yo ito. Wala naman po akong magagawa eh. Nangyari na po. Tsaka wala naman akong pinagsisisihan sa nangyari sa akin. Alam kong sobrang galit mo sa akin. Ang totoo, alam na mga kapatid mo ang lahat na pinagdadaanan namin ng mami mo. Alam din nila ang tungkol sa'yo. Paanong alam? Alam nila na may kabit ka? Alam nila na anak ako ni Mami sa ibang lalaki? Oo, anak. Kinausap namin sila noon.
Nagtataka na kasi sila bakit lagi mong inilalayo yung sarili mo sa amin. Bakit lagi raw hindi maipinta ang mukha mo pag may family bonding tayo. Tulad mo, nagalit rin sila. Yun ang dahilan kung bakit umalis sila sa bahay. Kung bakit mas pinili nila ang bumukod. Gusto ka talaga naming protektahan. Pero nagpatalo ako sa nakaraan. Pilit naming tinago sa'yo ng mga kapatid mo. Para hindi ka na mag-isip. Mukha bang hindi ako nag-isip? Kaya nga andito kami. Gusto naming humingi ng tawad sa'yo. Sa totoo lang, sinubukan namin ng daddy mo na bumalik sa dati. Pinilit namin na ituwid ka. Pero ang hirap mo nang disiplinahin. Hindi ka na tulad nung bata ka pa. Isang sabi lang susunod ka kaagad. Sa tingin mo ba, maayos at may babalik pa to sa dati? Alam mo ba na may anak si daddy sa ibang babae? Alam ko. Nasaktan ako, oo. Humingi siya ng tawad dun sa akin. Pinatawad ko na rin ang daddy mo. Matanda na kami para magtanim pa ng sama ng loob, anak. Pero bakit ang saya-saya nyo pag dumadating sina ate at kuya? Ginawa namin yun para sa'yo, Cynthia. Pinakita namin sa'yo na masaya kami para isipin mo, masaya pa rin ang pamilya mo. Na pwede pang bumalik sa dati ang lahat. Ginawa namin yun lahat para sa'yo, anak. Pero pilit mo ring inilalayo ang sarili mo sa amin. Nagre-rebelde ka pa rin. Pero bakit ngayon nyo lang sinabi sa akin yan? Nahirapan na akong kausapin ka. Hindi ko na magawang lumapit sa'yo kasi alam kong galit na galit ka sa akin. Daddy, ilang beses kitang sinubukang lapitan nung bata pa ako. Lagi ko iniisip na baka hindi mo na ako mahal. Oo, sobrang galit ako sa'yo. Hindi ko naisip na ganyan pala ang nararamdaman mo. Akala ko dati umaarte lang kayo ni Mami na masaya pag nandiyan sina ate at kuya. Hindi ko alam na ginagawa niyo pala yung lahat para sa akin. Sorry kung pinanghihinaan kami ng loob. Nahihiya kami sa'yo kasi ikaw yung baby namin eh. Pero ngayon magkaka-baby ka na rin. Oo nga pala. Late ko na to naisip. Sino ba yung kausap mo nun sa coffee shop? Andun ba yung nakabuntis sa'yo? Opo. Sinubukan ko pong sabihin na magkakaanak na kami pero ayaw niya eh. Aba, loko-loko naman pala yung boyfriend mo na yun eh. Hindi ko boyfriend yung lalaki, Mami. Pwede ba yung ganon? Grabe na pala talaga ang kabataan ngayon. I'm sorry po. Hayaan mo na. Wala naman na tayong magagawa eh. Andyan na yan. Tagasan ba yung kaibigan mo? Bastos na lalaking yun ha? Kung alam ko lang na andun siya nung araw na yun, masusuntok ko talaga ang mukha nun. Nakilala ko po siya sa binabantayan kong computer shop. Sa kaibigan ko po yun. Pumasok ako ron para kahit paano meron akong panggastos. Patawarin mo kami, anak. Hindi sana sa'yo mangyayari ang mga to kung hindi lang kami naging pabaya. Hayaan niyo na po. Sabi niyo nga, di ba? Matanda na tayo para magtanim pa ng mga sama ng loob. Mami, Daddy, pinapatawad ko na po kayo. Nakalabas din po agad ako noon sa ospital, Papa Dudut. Feeling ko po ay bumalik ako sa pagkabata at nakakatuwa dahil sinusubukan talaga nila na puna ng mga taon na nagkulang sila bilang magulang. Hindi po madali para sa akin, nasasaktan pa rin po ako sa tuwing naaalala ko na hindi naman talaga ako anak ni Daddy. Pinangako ko rin po na hindi ko hahayaan na mangyari sa anak ko ang mga naranasan ko sa buhay. Naghanap ako ng mas maayos na trabaho para matustusan ang pangangailangan ng anak ko. Hindi ako umasa sa mga magulang ko at dahil wala na rin pong pinagkakabalahan si Mami ay siya na nga po nag-alaga sa kanyang unang apo habang nagtatrabaho po ako. Si Daddy naman po ay ganon pa rin ang sitwasyon. Umaalis pa rin po sa bahay at kailangan din po siya ni Miko. Natanggap na rin naman ng pamilya namin ang sitwasyon ni Daddy. Hindi na rin ako galit sa anak ni Daddy dahil tulad ko ay anak din siya sa ibang babae.
Sa totoo lang po ay nakapunta na si Miko sa bahay namin at aaminin ko po noong una ay parang ayoko sa kanya. Pero naisip ko naman po na hindi rin niya gusto kung ano ang sitwasyon ng magulang niya. Kaya naman pinilit ko na rin pong tanggapin siya. Si Kuya po ang lagi niyang kasama dahil gustong gusto talaga ni Kuya ang magkaroon ng kapatid na lalaki. Yan po ang kwento ng aking buhay at ng aking pamilya. Maraming salamat po sa pakikinig ng aking sariling istorya. Salamat din po sa inyong programa na walang sawa na sinusubaybayan ko araw-araw. Sana po ay may natutunan kayong aral, lalo na sa mga magulang at magiging magulang balang araw. Ang lahat ng bagay ay pwedeng pag-usapan ng maayos basta marunong humingi ng tawad at magpatawad. Sa mga kabarangay, ang pamilya ang pinakaunang pinoprotektahan bago ang ibang bagay. Dahil sa loob dapat ng pamilya ang unang pagmamahal na mararanasan ng mga bata. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Cynthia. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.